Ano yung basa nyo rito? Dumadali naman siyang parang, anyway, quiet muna. Ang basa ko dyan is, itong si Mayor Go, established na konektado siya doon sa first Pogo. Ang kutob ko dyan, ang mga Pogo marunong na magpatakbo ng mga kandidato eh. Meron ng tawag ko nga Pogo politics. Kung mayroong narco politics na yung mga drug lords nagpapatakbo ng kandidato, itong mga Pogo marunong na rin magpatakbo ng kandidato. At marunong na rin silang maglagay ng mga kandidato para may proteksyon. At nakita ko ito si Mayor Go, tingin ko hindi titigil as mayor to, baka tumakbong congressman or governor dahil mayroon siyang backing niya. Ang laki eh. No? We're talking about billions of peso ang nasa likod niya. Unless matanggal siya. Isa sa mga binabanggit is yung ruta ng co-warranto petition, di ba? Kasi hindi niya establish yung qualifications niya. Nabasa ko kanina na yung Soljan merong determination activity. So, para ma-determine kung Filipino nga siya kung hindi. Dahil nga, Filipino lang ang pwedeng tumakbo for public office. Yung binabanggit yung Pogo politics. No? It's very alarming kasi nga ang daming resources ng mga operators na yan. So, madali sila magpondo ng kandidato kung ito man yung nangyayari. Dito, gaano ba sa tingin nyo ka-widespread ito? Kasi mukhang lumalabas dito, pinatakbo siya para protektahan yung Pogo ng Nereid. Tama ba? Parang ganun ang aking teorya. No? Parang ganun ang aking teorya. Dahil nga, yung unang Pogo, yung Hongsheng, konektado siya doon. Siya yung may-ari ng lupa kahit na sinabi niya nag-divest na siya at humingi kami nga nag-proof ng kung ano yung nag-divest, kung meron siyang documento doon sa pagbebenta niya ng kanyang share. Pero marami kasing mga dokumento pa naglilink siya doon. For example, until now nakapangalan pa sa kanya yung electric meter nung Pogo Hub. At nakapangalan din sa kanya yung meron kasing nakitang doong PLDT, yung telecom, nakapangalan din sa kanya. No? So, maraming nagko-connect sa kanya even though sinabi niya nag-divest siya, pero yung mga dokumento nagko-connect sa kanya. Isa pa palang tanong, Senator, bakit pala Bamban yung napili nila? Well, ang storya niya is because meron siyang piggery doon, meron silang piggery at malaki yung lupa niya. At parang sabi niya sa hearing, may nakausap siyang mga Chinese sa Clark, no? At itong Chinese naging partner niya. Isa nga doon yung fugitive, no? Yung Pugante. At ang kanyang, from what I understand from her, yung kanyang puhunan ay yung lupa na kung saan nakatayo yung kanilang piggery. Pero even din nga, paano niya na-acquire yung lupa na yun, di ba? Lumabas na ba sa hearing yan? Paano siya nagkaroon ng ganong kalaking lupa? Yun ang aming tinitignan ngayon. Nagko-coordinate kami sa LRA para makuha yung history ng lupa. But initially, ang kanyang kwento, may piggery na sila doon. Meron na silang operation. Now, hindi ko alam kung gaano kalaki yung piggery, kung talagang 10 hectares yun or maliit lang tapos binili-bili niya na lang yung mga katabi. Pero maganda tanong yan kasi Banban is not their usual place eh, 'di ba? Normally let's say sa Tarlac City, yung mga malalaking cities eh. Pero bigla na lang mayroong ganitong sa Banban, no, na in fact marami sa ating mga kababayan hindi alam kung saan ang Banban eh. Ngayon lang nila nalaman eh. Oo nga eh. Isa pang tanong, no? Alam natin yung Pogo, talagang lumaki yung mga operations na yan under the previous administration. Dito sa mga nakikita nyo ngayon, dito sa Pogo Hub na ni-raid dito sa Bamban Tarlac at saka itong questionable background itong si Mayor Alice Go, how much of these you think were encouraged or aided and abetted by the policy of the previous administration? Actually, itong ganitong Pogo, streaming, video, ano bang tawag pa nila doon? Video streaming, matagal na ito eh. I remember nag-umpisa ito sa Cagayan. If you remember yung CESA, doon nag-umpisa yung mga video streaming, yung mga video in online gaming. So doon nag-umpisa at I just can't remember the years, no? Pero
Then pumunta sila sa Metro Manila. Nung nag-set up na dito sa Metro Manila, nag-evolve na siya from video streaming, naging online gaming, from online gaming, naging Pogo. So matagal na siyang nandito sa atin. Ang nangyari lang dito sa Pogo at nangyayari ngayon ay yung lisensyang binibigay ng PAGCOR, ginagamit nila as their legitimate front for illegal activities. Noong mga unang panahon, nung video streaming yan, talagang video streaming yan. Pero ngayon, nagiging front na siya sa illegal activities. Ano ba yung mga illegal activities? Yun na nga, yung mga crypto scam, mga love scam, at pati human trafficking. In fact, yung na-read dito sa Pasay, meron ring prostitution at nangyayari. Nung pinintahan namin, talagang prostitution din, yung napakalaking prostitution din. At kaya nag-evolve siya, no? At ang nakikita ko lang ngayon, mas malakas yung loob nila. Ngayon ang lakas ng loob nila. Kahit biro mo, kagaya na ito sa Banban, mag-invest ka billion, pero ang operation mo illegal. Ibig sabihin, talagang alam mo na kung mahuli ka, meron kang paraan na makawala. Inga, Senator, bakit kaya napaka-brazen nila? Napakalakas ng loob. Hindi kaya masyado kasi maluwag yung previous administration. Well, ako nakikita ko, Christian, na itong mga Pogo, matatalino rin sila. Itong mga sindikato, alam nila paano mag-operate dito sa bansa natin. Pinag-aralan nila yung justice system natin, pinag-aralan nila yung enforcement system natin, at alam nila ang pera kayang makabili ng kaibigan, no? In that sense. In fact, yun nga ang narinig namin sa mga enforcement agencies na naglalagay na sila at nanunuhol na sila doon sa mga matataas na posisyon sa mga enforcement agencies natin. Hindi ko lang masabi ngayon, no, kasi may investigation. But meron na silang mga protection. At yun ang nakakatakot dahil kung may protection na sila sa taas, saan pa tayo pupunta? Kahit magsumbong araw-araw, walang mangyayari talaga. Nakaka-alarma talaga, no? Parang ganyan yung structure before ng wetting operations, kaya hindi masawa-sawata, no? Yung bribery across. Yeah, tama ka dyan. And I think ganyan talaga ang modus ng mga sindikato na, for example, yung mga narcopolitics nga, sa mga sindikato na nakikita natin na gagamit sila ng pera para bumili ng proteksyon. Kung hindi man proteksyon, bumili ng pikit mata. Ibig sabihin, pipikit ng mata nila ng mga enforcers, hayaan mo na kami. At kung may mangyari, ay may kaibigan kami na tutulong. So, ganun na rin ang nangyayari ngayon. Kasi if you just go by this Banban operation, ang laki ng investment nila. Hindi ordinaryong investment to, talagang malaki yung investment na binuhos dito. Isa pa pala, Senator, no? Ito yung isa sa mga tanong din na maraming tao. Teka lang, pipindutin ko na maayos. Ayan. Sa mga lumalabas sa impormasyon, mukha bang Chinese asset itong si Mayor Alice Guo? Hindi ko pa masabi ngayon, Christian, no? Dahil wala pa akong dokumento na hawak. At, pero yan ay isang angulo rin na tinitignan, no? Of course, mahirap makakuha ng dokumento sa ganyan, no? Theory lang yan. But as much as possible, naghahanap kami ng pwedeng ma-establish ang teorya na yan. No? Pero sa ngayon, to be honest, ako personally, wala akong dokumento na ganyan. Yung hinala, may tamang hinala ba kayo? Possible Possible rin yan At this point, anything's possible. In fact, sabi nung mga enforcement agency sa amin, itong ganitong Pogo, may possibility rin na nagagamit sa mga cyber hacking. Kasi itong mga sindikato na ito, mercenaries to, walang sinasamba ito, pera lang sinasamba ito So kung sino ang sino ang may kayang magbayad sa kanila, kaya nila mag-cyber hack. So meron din side at angulo na sinabi ng mga enforcement agencies na because yung equipment na nakita nila, possible na nag-hack rin to ng mga websites natin, pwedeng gamitin para sa mga cyber attacks at iba pa. Grabe. So hindi lang pala ito ordinaryong mga illegal na operation as we know them. So pwedeng So pati spying, pwedeng ginagamit ito? Possible yun. Sinabi sa amin ng mga enforcement agencies, possible yun.
In fact, kahapon na naman may nahuli na Indonesian. I don't know if you seen on the news, but may nahuli na naman Indonesian na tino-torture sa Pogo, at may nahuli rin silang isang illegal na hospital na ang kliyente yung mga pumupunta doon, mga Pogo employees. So itong Pogo, meron na silang underground operation at underground community, no, na sila lang ang binibigyan ng serbisyo, sila lang ang mga kliyente, at nagiging ano na sila, kumbaga sub community ng ating community. Senator, sa prangkang usapan, bakit sa tingin niyo naging ganyan ang Pilipinas when it comes to all those illegal operations connected to Pogo? Bakit ganon? Bakit lumawak ng ganyan at dito sa ating bansa? Alam mo, Christian, na monitor ko rin ito, no? Especially nung nag-umpisa kami mag-investigate, na itong mga Pogo, marunong rin silang mag-market ng sarili nila. In fact, if you go to yung mga fan pages nila, sinasabi nila doon, dami naming mga trabahong ginawa, dami namin binigyan trabaho. 100,000 ang trabaho na binigyan namin. Ang binigay namin sa gobyerno, 8 billion pesos in terms of revenue. Ang taxes, ganito. So marunong rin sila mag-market, at marunong rin sila na, kumbaga, pagandahin yung kanilang imahe. Pero sa likod niyan, hindi maganda yung imahe nila, mga criminal syndicates na nag-ooperate. At yun ang nga sinasabi ko sa PAGCOR, na huwag nilang tignan yung kita. No? Dahil yung kita, pag yun lang titignan mo, masisilaw ka talaga. Tingnan natin yung sinisira nito sa ating lipunan at sa ating bansa, lalo na yung krimen na dinadala dito.